Okay, pag-usapan natin to. Merong isang napakakomplikadong web ng mga mabibigat na aligasyon laban sa politiko na si Harry Roque. At yan ang susubukan nating himayin ngayon. Mula sa isyo ng lupa hanggang sa koneksyon sa Pogo, lahat yan base sa mga source material na ating sinuri. Wow! Tumatakbo si Harry Roque na parang may sunog sa kanyang mga paa. Yan mismo ang linyang bumungad sa atin mula sa source. Ang tindi ng pambungad, no? Agad kang mapapaisip, parang eksena sa isang thriller movie. Nakakabitin, di ba? So eto na yung tanong. Ano ba talaga ang tinatakbuhan niya? Ano ang hinahabol niya? O ano ang humahabol sa kanya? Yan ang aalamin natin. Okay, simulan natin sa unang bahagi. Tignan natin kung ano-ano ba itong mga seryosong akusasyon na di umano'y kinakaharap ni Roque. Sinasabi kasing ito raw ang dahilan kung bakit siya umalis ng Pilipinas. So ito yung listahan. Pakinggan nyo to ha. Qualified human trafficking, pangangamkam ng lupa sa 77 magsasaka, may bumabalik pang alegasyong ng torture, tapos yung pinakabago, paghingi ng asylum sa Netherlands para daw iwasan yung kaso dito sa Pilipinas. Grabe. Hindi biro-birong mga paratang to, di ba? At ito yung mga magiging pundasyon ng kwentong susundan natin. Okay, so punta naman tayo ngayon sa Bataan. Kasi dito raw nagsimula ang isang malaking parte ng buong issue na to. Dito raw natin makikita yung connection sa isang napaka-kontrobersyal na proyekto. So, dito nagiging mas malinaw ang lahat. Base sa source, may 77 magsasaka daw na sa pilitang pinaalis sa kanilang lupa dyan sa Mariveles. At ang dahilan? Well, para daw magtayo ng isang POGO township. At ito pa ang matindi, yung kumpanya raw na nasa likod nito, pag-aari daw mismo ng asawa ni Harry Roque. At yan yung pinaka-critical na punto dito. Itong issue sa Bataan, ito raw yung direktang link, yung nagkokonekta sa pamilya Roque sa negosyo ng Pogo. Kaya tandaan nyo yan ha, kasi magiging susi yan sa mga susunod nating pag-uusapan. Okay, at dito na ngayon papasok sa kwento ang isa sa mga pinakamahalagang tao, yung whistleblower na si Ramil Madriaga. Alamin natin ngayon kung paano ba nagtagpo yung landas nila ni Roque sa gitna mismo ng gulo sa Bataan. So, sino nga ba itong si Ramil Madriaga? Siya pala yung tumulong sa mga magsasaka sa Bataan. Pero ang twist, habang nakakulong, siya rin daw yung naglabas ng mga affidavit na nagkokonekta sa Pogo Money sa mga political campaigns. Talagang napakakomplikado ng papel niya sa buong kwento. Teka, tingnan niyo tong timeline na to. Sobrang nakakaintriga. Unang-una, si Madriaga tumutulong sa mga magsasaka laban sa land grab. Tapos, boom! Bigla siyang kinasuhan ng kidnapping. At ang pinaka-nakakagulat sa lahat, ang abogado daw ng mga nagsampa ng kaso laban sa kanya ay si Harry Roque mismo. At ayon sa source, malinaw daw ang motibo. Ginamit daw yung kaso para lang patahimikin si Madriaga para alisin siya sa eksena bilang hadlang doon sa Pogo Project sa Bataan. Grabe, ang bigat ng paratang na to ha. Dito mo makikita kung gaano kalalim yung pinag-uusapan natin. Pero, hindi pa dyan natatapos. Kasi, mula sa issue ng lupa, parang sapot ng gagaba, lumalawak pa yung mga akusasyon. Tingnan natin yung iba pang mabibigat na issue na idinidikit sa pangalan ni Roque. Una, yung land grabbing. Paulit-ulit tong lumalabas yung issue sa Bataan. Sunod, ito pa, human trafficking. Qualified human trafficking daw na konektado sa isang Pogo hub sa Pampanga. At pangatlo, bumabalik pa yung isang lumang-lumang kaso ng torture mula pa nung 90s. Sunod-sunod, no? Ang bigat ng mga aligasyon. Dito ngayon natin makikita yung sinasabing parang dalawang mukha. Sa isang side, kilala natin si Roque bilang human rights lawyer, di ba? Tagapagtanggol ng mga inaapi. Pero sa kabilang side, andyan yung napakahabang listahan ng mga mabigat na akusasyon. Isang malaking kontradiksyon na siyang punto ng ating source. So dahil nga raw sa mga patong-patong na kasong to, anong ginawa ni Roque? Ayon, umalis ng bansa at humingi ng asylum. Isang galaw na lalo pang nagpainit sa buong sitwasyon. At eto, pakinggan nyo yung mensahe. Ang tindi, yung mismong mga magsasaka na nag-aakusa sa kanya, nagpadala ng sulat sa gobyerno ng Netherlands. Ang pakiusap nila, diretsahan. Huwag nyo pong hayaang gamitin ang inyong asylum system bilang personal na labahan. Ibig sabihin, para takasan ng pananagutan. Sabi pa ng source, may sinusunod daw na playbook dito. Isang pattern. Para bang
Una, gumawa o payagan ng pang-aabuso. Pangalawa, kapag naakusahan. Pangatlo, sabihing biktima ka lang ng political persecution. Pang-apat, tumakas. At panglima, mula sa ibang bansa, atakihin yung mga nag-aakusa sa'yo. Isang strategya raw ito para ilagay ang sarili sa posisyon ng biktima imbas na harapin yung mga issue. Okay, so para sa huling bahagi, subukan nating pagdugtong-dugtongin lahat ng mga piraso ng puzzle na to para makita natin yung buong picture kung bakit sinasabi ng source na si Roque ay hindi lang basta nasa tabi-tabi, kundi nasa sentro mismo ng network na to. At eto na nga yung sinasabing network. Tingnan nyo! Ayon sa source, konektado daw si Roque kay Pogo dahil sa asawa niya. Konektado kay Madriaga dahil sa mga kaso. Konektado sa mga magsasaka, sa human trafficking, at pati na rin kay Sara Duterte bilang dati niyang spokesperson. Gets niyo yung punto? Hindi raw siya nasa gilid lang ng kwento. Siya raw yung nasa gitna ng lahat. At yan, diyan tayo bumabalik sa pinakaumpisa. Yung sinabing tumatakbo na parang may sunog, well, ayon sa source, totoo daw, may sunog nga. At ang may hawak daw ng pusporo na pwedeng sumindi sa lahat ng to ay walang iba kundi si Ramil Madriaga. Kaya iiwan namin kayo sa tanong na ito. Ngayong nakita na natin yung mga posibleng koneksyon ayon sa ating source, ano sa tingin nyo ang susunod na mangyayari? May mga lalabas pa bang revelasyon? Isang bagay lang sigurado, mukhang malayo pang katapusan ng kwentong ito.